Maganda ang gabi. Ang perya ay punong-puno ng panonoorin at manonood. Ang 12 galing sa bahay ni Quiroga ay patungo sa kubol ni Mr. Leeds. Tuwang-tuwa si Padre Camora sa dami ng magagandang dalagang nakikita, lalo na nang makasalubong si Paulita na kasama ni Isagani at Doña Victorina. Poniales, kailan pa ako magiging kura sa Quiapo? Anang makamundong praile at kinurot sa tiyan si Benzaib. Si Isagani na may inis sa bawat tumititig kay Paulita. May pinasok na tindahan ng mga tau-tauhang kahoy ang pangkat ni na Padre Camora. Naghawigan sila. Ang isa raw ay kahawig ni Zaib. Kahawig daw ni Padre Camora ang isa. Marami ang lilok na anyong praile. May isang kwadrong tanso ng babaeng pisak ang mata, gula-gulanit ang damit, nakalupasay at namimirinsa ng lumang damit. Lang ang misip ng larawang ito. Yan ay ayon sa pamagat na prensa Pilipino o prensang ginagamit sa Pilipinas. Ano naman ito? Nakakatawa naman ito. Yan ay ang pinamagatan ang bayan ng Abaca. At ano naman ang masasabi ninyo sa Indio English na yan? Nahawig ito kay Simon. Tunay nga. Siyang nga. Pero nasan si Simon? Bili ni Simon ito. Punyales. Napakakuripot ng Amerikano. Natataka bayaran natin sa kanya ang bayad ng lahat sa pagpasok sa patanghalian ni Mr. Leeds. Hindi, ang pinangangamba ay ang magipit siya. Nahulaan na ang masamang biro aabot sa kanyang kababayang si Mr. Leeds, kaya't nagmamaang-maangan. Sinalubong ni Mr. Leeds ang mga panauhin sa kaniyang perya. Bago nagsimula ang palabas, nagsiyasat si Benzaib upang makita ang salamin sa kaniyang inaasahang matagpuan. Ngunit wala siyang nakita. Pumasok si Mr. Leeds sa isang pinto at may dalang kahong-kahoy sa kaniyang pagbabalik. Natagpuan ko ito sa isang libingang nasa piramid ni Khufu, isang paraon ni Ehipto. Bigas ng unang salita. Ang buhay na bubuhay at nakakausap ang isang ulo. Higit ng ikalawang salita. Ito naman ay babalik sa dating kinalagyan nito. Tignan natin ngayon. Labas! Ang ulo na nasa kahong-kahoy ay nagkwento at nangkwento ng kanyang sandamukmok na karanasan bago siya maging taong nasa kahon. Titig na titig kay Padre Salve ang espenghe habang nagsasalita ito. Dahil sa takot, hinimatay ang praile. Kinabukasan, nagpalabas ng utos ang gobernador na nagbabawal sa palabas na ganoon, ngunit wala na si Mr. Leeds. Nagtungo ito sa Hong Kong dala ang kanyang lihim.